Galangin mo ang templo ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 19, verses 45 to 48, and I read it for you. Then he entered the temple and began to drive out those who were selling things there. And he said, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." Every day he was teaching in the temple. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people kept looking for a way to kill him, but they did not find anything they could do, for all the people were spellbound by what they heard. Madalas po kapag binabanggit natin ang salitang templo, ang agad na pumapasok sa ating pag-iisip ay ang pisikal na struktura ng simbahan. Tahanan ng Diyos, templo ng Diyos. Ito ay may pundasyon. Ito ay may altar. Ito ay may mga upuan. Ito ay may ambo. Templo ng Diyos. Pero pinaalalahanan din tayo ni San Pablo na tayo ang templo ng Diyos. Ang ating katawan ay ang templo ng banal na Espiritu. Kaya isa pong realidad ang kailangan nating pakatandaan palagi. Dinadala natin ang templong ito saan man tayo magtungo. Ang tanong sa atin ay, nararamdaman pa kaya ang presensya ng Diyos sa atin bilang kanyang templo? O iba na ang nakikita, iba na ang nararanasan, iba na ang naririnig sa ating mga bibig, hindi na presensya ng Diyos, kung hindi iba na. Isa pong malaking hamon sa atin na palaging alalahanin na tayo templo ng Diyos. At samantayong magtungo, sino man ang ating makaharap, dala-dala natin ang kabanalan at dignidad nito. Huwag sana nating kaligtaan ang katotohanan ito. Kaya nga sa ating binasang Ebanghelyo, galit na galit ang Panginoong Hesus sapagkat ginagawa nating palengke ang templo ng Diyos na dala-dala natin. Maging halimbawa nawa at paalala ang ating Panginoon sa pagbibigay pagmamahal at paggalang sa templo ng Diyos, hindi lamang sa pisikal na istruktura, maging sa ating mga katawan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan niyo po kami palagi na bigyan galang ang templo ng banal na Espiritu na aming daladala saan man kami nagtutungo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.